As ito yung kayo kaysa malakas yung maloko. Lahat. So, nagagalak kami na ang pamilyang ito ay nandito ngayon dahil ng birthday ni mama ninyo, wala kayo. No? Dahil merong malungkot na pangyayari sa buhay natin na hindi natin kayang naiwasan. Kaya nga, dapat lagi tayong handa. No? Dapat lagi tayong Boy Scout anytime. Pwedeng pawin ng Diyos ang ating buhay. Okay? So, sa hapon ito, tayo po ay sandaling manalangin. Pinupuri ka namin at inuluwalhati ka namin, O Diyos, sa hapon ito. Salamat, O Diyos, sa isang magandang panahon na kami ay nagkakatipon-tipon, Panginoon, upang Ikaw ay sambay namin sa Espiritu at sa katotohanan. Thank you, Lord Jesus, sa nakaraang 2024 na nakita namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pagawat, Panginoon, may mga pagkakataon na kami ay dumaranas ng mga kapighatian. Subalit ang lahat ng ito, Panginoon, ay nasa iyong kontrol. Salamat, O Diyos, dahil nakarecover na ang pamilya ni Maring Mel sa pagkamatay ng kanilang ama. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa kanilang pamilya, na niloob mo na umabot ng 89 years old ang tatay nila bago mo po binawi ang kanyang buhay. Dalangin namin patuloy, O Diyos, ang kalakasan ng kanilang nanay na naiwan, maging ang kapatid nila na nag-aalaga sa kanilang ina. Lord Jesus, Ikaw po patuloy na bumabay sa pamilyang ito, Panginoon. Puspusin mo po sila ng iyong pag-ibig. At ganoon din po, Panginoon, dinadalangin ko rin po si AJ na nasa barko. Ikaw po patuloy na mag-ingat sa kanya. Ganoon din si Alin, Panginoon, sa kanyang pagbubuntis. Lord Jesus, Ikaw po patuloy na mag-ingat, sumubaybay at mag-alaga, Panginoon, sa kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin at loobin mo, Panginoon, na maging magalak ang Panginoon sa aming pag-alay ng aming mga pagpupuri at sa pamamagitan ng mga awitin at sa pamamagitan ng iyong salita na ibabahagi ng iyong lingkod sa gabi nito. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, at umaasa kami na Ikaw ay nasa aming kalagitnaan upang samahan kami sa aming pagsamba sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy, tinatawagan ko na po yung mga mang-aawit, magigiting na mang-aawit ng Orgulyo Family. Mga napakla. Lahat tayo nakapla. Kaya para kayo nagtanong. Black is black. Hindi, mag-aawit lang tayo. Sali ako. Ay. Pasa din dyan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
Lord, I offer my life to you. Everything I can do, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things of the past. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it. Thank you, worship team. Ang gagaling yung tatlo. Praise the Lord, no? Pag nagpupuri tayo sa Panginoon, walang hadlang. Kahit na nagmamalfunction ang ating mga ginagamit sa pag-awit, Tuloy-tuloy ang pag-awit. tuloy-tuloy ang pag-awit at yun ay nasa Panginoon yun, no? Kaya ang Panginoon ang nangunguna sa atin sa ating gawain sa gawin ito. So ngayon naman po ay nasa bahagi na tayo ng pagkikinig ng salita ng Diyos. Ako rin po yun. Dadala. Mapakyaw po tayo ngayon. Okay. So, ang title dyan, God Relates is Message, no? Pinaaabot ng Diyos ang kanyang mga mensahe sa atin. Sa bawat isa sa atin, wala exempted. Kaya ano ang dapat natin gawin? L-I-S-T-E-N. Listen, no? Dapat makinig daw tayo kung ano yung mensahe ng Diyos na ipinapaabot niya sa atin. At ang ating teksto sa umaga, sa gabing ito ay matatagpuan natin sa James 1:19 na ganito po ang sinasabi. Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Okay? 2025 na ngayon, siguro ang bawat isa sa atin ay mayroong
mga New Year's resolution. Yung mga payat, gusto magkaroon ng laman. Yung mga malusog, na katulad namin, gusto magpapayat. Pero okay lang. Okay lang tayo, angel faith. No? Nasa wastong landas tayo. So, matapos ng taon, kalimitan yung New Year's resolution, ginagawa ng tao, pero good for how many months? Tama ba yun? Angel faith? Gusto natin magpapayat, nag-low carb tayo for how many months? No? 2 months, 3 months, bahala nga siya kung gusto niya ito baba. No? Wala namang pakialam ang ibang tao sa buhay natin. No? Ito yung gusto natin. Okay. Life is a choice. Okay. Pero ito ba mga plano natin ay ayon sa kalooban ng Diyos? Kaya ngayong hapon, pag-aaralan natin, paano ba ang mensahe ng Diyos sa atin? Ano ba yung nire-relay niyang message sa atin? Kaya makinig tayo mga kapatid, dahil ito ay mahalaga. No? Huwag natin ipagulang bahala ang tinig ng Diyos na ipinaparating niya sa atin kung ano yung gusto niya para sa atin. Iba yung plano natin. Iba ang plano ng Diyos para sa atin. Alin ba ang makakapangyayari? Plano natin o plano ng Diyos? Siyempre, plano ng Diyos. Kasi sabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Sa bawat isa sa atin, alam ng Diyos ang plano niya na makakabuti para sa atin. Plans for us to prosper and not to harm. No? So ayaw ng Diyos na tayo ay nasasaktan, ayaw ng Diyos na napapahama, ayaw ng Diyos ng ayaw ng Diyos na nakakasakit tayo. Kaya umiwas po sa soft drinks at matatamis na bagay. Okay. Noong panahon, nagpapahayag ang Panginoon sa ganitong mga kaparaanan. Una, ginagamit niya yung mga anghel o angels. No? Ang sabi dito, there are several people that God spoke through the use of angels. Katulad ni Jacob. No? Ginamit ng Diyos ang anghel upang si Jacob ay padalhan ng mensahe. Tandaan natin si Jacob at saka si Esau ay naging magkaaway. Na? Dahil lang sa nanay nila. Anong kasalanan ng nanay nila? May favoritism. So, mga nanay, huwag kayo magkaroon ng favoritism attitude. Dapat pantay-pantay ang tingin sa mga anak. Kung kaya dumating ang panahon na nag-away yung magkapatid at naghiwalay. Si Jacob, pumunta doon sa lugar ng kanyang ina dahil doon siya pinapunta ng nanay niya, o doon ka, no? Si Esau naman ay lumaya sa kanila at nagkaroon siya ng asawa at nagkapamilya, nagkaroon ng mga anak. Ganoon din si Jacob. At isang araw, ano ang ginawa ng anghel? Nagpakita sa kanya ang anghel habang siya ay natutulog at inaantay niya si Esau sa kanilang reconciliation. So may reconciliation dyan. Ha? At hinawakan niya ang anghel at nagpambunok sila. Dahil ano ang gusto ng ni Esau, ni Jacob para sa kanya? Gusto niya ng blessing. Ha? So, nagpambunok sila at dahil ayaw niyang bitawan ang anghel, pinapit ng anghel yung tagiliran niya at kaya siya naging 5-4-5-5. Ano ibig sabihin noon? Hindi na pantay ang kanyang paa. Kaya 5-5, 5-4-5-5. No? Pilay na pilay. No? So, yun ang ipinapahatid ng Diyos sa kanya na dapat magkaroon na sila ng reconciliation ng magkapatid. At yun nga ang nangyari sa kanya. Ganon din sa kapanganakan ni Jesus, ang nagpahayag ng kapanganakan ni Jesus ay mga anghel din. No? Ang unang dinalaw ng mga anghel ay ang mga shepherd. At doon ibinalita ng anghel na naipanganak na si Jesus doon sa sabsaban. Lowly na kapanganakan. Hindi katulad ngayon na ang mga babae nanganganak sa ospital. Pero during that time, sa kapanganakan ni Jesus, walang lugar na kanilang no in for them. No? Wala silang lugar para sila ay magpahinga. Okay. Ikalawa,
Diyos ay gumagamit ng mga panaginip para ipahayag ang kanyang mensahe. Di ba? Meron na tayo na nabibig pa mo, ganyan, no? Pero nung panahon, ganito ang paraan ng Diyos para niya kausapin ang mga tao. At ito na namang example dito ay si Jacob, no? Na naginip siya na mayroon daw yung ladder, hagdanan. At ang anghel ay nagbaba at akyat doon sa hagdanan na yun. Ascending and descending. Ang kahulugan nito ay, ang sabi dito, it identified Jacob with the obligation and inheritance of the people chosen by God. Na? Sa lahi ni Jacob, nagmula ang lahi ni Jesus sa kanyang anak na si Judah. Okay. Si Judah ang pang-apat na anak ni Jacob, pero sa kanya ipinamana yung karapatan na doon sisibol ang lahi ng mga hari. No? Walang hari na hindi nagmula sa lahi ni Judah. Okay, bakit tatanungin niya? Bakit yung mga panganay? Isalbahi yung mga panganay. Yung una, ginalaw niya yung concubine ng kanyang tatay. Yung concubine sa Tagalog. Yung asawa. No? Isang asawa, kasi noon allowed sila na mag-asawa ng marami. So yun si Ruben. Yung iba naman, pumatay. Kaya hindi sila binigyan ng na-disinherit sila. So sa pamamagitan ni Judah, doon nagmula ang genealogy ni Jesus. Bibilisan ko ito kasi mahaba. Ang pangatlo, noong panahon na yun, gumamit ang Diyos ng handwriting on the wall. Ewan ko sa inyo mga nag-aral ng Bible, mga bata pa kayo noon. Natatandaan niyo ba yung panahon na nagsulat, merong kamay na nagsulat sa pader na nagsabi, Mene, Mene, Tekel, Peres. Yun yung panahon ni Haring Belshazzar, na sa kanyang pamumuno, ginamit niya ang mga bagay o mga kasangkapan sa loob ng simbahan. E bawal pala yung gamitin sa mga pag-iinom-inom nila, pagha-happy-happy nila. Pero ito yung ginawa niya. Hindi siya natakot sa Diyos na ang mga kagamitan na yun ay mahalaga at sagrado. Kaya ano ang sabi ng kamay na nagsumulat? Mene, ang ibig sabihin, God has numbered the days in Ephraim and brought it to an end. Ibig sabihin, ang kanyang pamumuno ay magwawakas na. Yun ang ibig sabihin ng Mene. Ang Tekel, ang sabi doon, tinimbang ka, ngunit kulang. May pelikula ito, tinimbang ka, ngunit kulang. At ang Peres, ang ibig sabihin nito, your kingdom is divided and given to Medes and Persian. Ang kanyang kaharian ay nahati. No? So, tignan natin kung paano nangungusap ang Diyos. Mabuti man o masamang pangyayari sa buhay mo, patuloy na nangungusap ang Diyos. Una, sa pamamagitan ng anghel. Ikalawa, sa panaginip. At ikatlo, sa handwriting on the wall. Pang-apat, a talking donkey. Ang donkey ay asno, mga maliit na kabayo. Noong panahon na yun, ang mga Israelita ay mabilis dumami. At ang kanilang grupo ay nagiging makapangyarihan. Kaya itong si Balaam ay inutusan ng isang sorcerer na bigyan ng masamang hindi sila i-bless kundi i-curse. No? At habang papunta, sumunod naman to si Balaam samantalang siya ay lingkod ng Diyos. No? At habang daan, sakay-sakay siya sa asno, pinarangan ng anghel ang asno upang hindi makatuloy sa kanilang pupuntahan. No? So, pinalo niya ng pinalo. Nakakita na ba kayo na nagsasalita ng hayop? Pero doon sa tree ng mga hayop. Ito nagsalita.
Sabi niya, bakit mo ba ako hinahampas? Hindi mo ba alam na mayroong anghel na nakaharang dyan sa daanan ko? Sabi niya, "Oo." So nakita mismo ng asno na ang Diyos ay nagsugo ng anghel para sila ay sawayin sa mga mali nilang mga ginagawa. Okay. Ang panglima, a cloud by day o yung ulap sa umaga, pag-umaga at a fire by night. No? Ito ay apoy, pag-gabi, haliging apoy para sila ay matanglawan. Ito yung pag-escape ng mga Israelita mula sa Egypt, na sa pangunguna ni Moses. So napakabuti ng Diyos dahil gumagawa rin siya ng paraan para maging maaluan ang paglalakbay ng mga Israelita. Sabi nga, God is always with us. No? God is with us. No? Hindi niya tayo pinapabayaan at ginagamit niya ang mga ito para tayo ay magkaroon ng comfort. At ang pang-anim, the great fish. Alam niyo naman siguro to sa inyong Sunday school, si Jonah. Na kapag tayo ay hindi sumusunod sa Diyos, ano ang ginagawa? Nagpapadala ang Diyos ng malaking isda sa panahon ni Jonah. At siya ay kinain. Although hindi naman siya dinulog. Nandun lang siya sa bituka noong malaking isda. Sa ating panahon ngayon, ano ang mensahe ng Diyos sa atin? Ano yung malaking isda? Mga problema, sakit, at kung ano-ano pa. So, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga, ito yung mga kaparaanan. A burning bush. Yun yung sa panahon ni Moses na mayroong puno, yung maliit lang na puno na hindi namamatay-matay yung apoy. At doon, nangusap ang Diyos sa kanya. Na siya pala ang gagawing pinuno ng mga Israelita upang sila ay makaalis sa bayan ng Ehipto, sa lugar ng Ehipto. At patuloy rin nangungusap ang Diyos sa atin verbally. Nangungusap ang Diyos sa atin verbally. Maging ngayon. Kaya lang, dapat nga makinig tayo. Okay. Sa panahon ni Abraham, paano ba siya kinausap ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, Abraham, bumangon ka, dalhin mo ang iyong pamilya, lahat ng iyong mga katulong, mga hayop, dalhin mo at ituturo ko sa inyo ang lugar na iyong pupuntahan. At hindi nga nag-atubili si Abraham, siya ay sumunod at siya ay pinagpala. Ito pala yung gantimpala ng Diyos. Kapag tayo ay sumusunod, mayroong gantimpala. At ano yun? Pagpapala. Tayo ba mga kapatid, gusto natin sundin ng Diyos? Salamat sa Panginoon dahil sa pamilya ninyo, alam kong sinusunod ninyo ang Diyos, no? At kayo ay alis ko, lalo na itong mga senior na to, no? Kahit walang makita dyan sa ating audio, kanta pa rin, no? At team lagi ang mga suot, lagi nakaitim, no? Para camouflage yan. Kaya ganoon, dapat lagi tayo sumusunod sa Panginoon para walang masamang pangyayari sa ating buhay. Lagi si Pablo. Si Pablo noon ay taga-usig ng mga Kristiyano. Pero minsan ay binulang siya ng Diyos sa isang lugar sa Damascus. Papunta siyang Damascus. Along the way, binulang siya. Ito ay isang kaparaanan upang magising siya sa katotohanan na gagamitin siya ng Diyos sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ilan ang libro sa Bible natin na sinulat ni Pablo? Assignment din yan. Dito makikita natin na to hear the voice of God from heaven must have been an experience. Isang experience na marinig natin ang boses ng Diyos mula sa langit. Lalo na sila noon. No? Isang pagpapala na marinig natin ang Diyos. Siguro masarap na marinig mo, Ate Aledi, pag sinabi, Ate Aledi, no? Ikaw ay mananganak ng isang babae. Siguro napakasarap. Ikaw naman,
nag-uusap ang Panginoon sa ating buhay. Okay? Sabi, number 1, through His words. Sa 2 Timothy 3:16, ganito po ang sinasabi. All scripture is God-breathed. His word sometimes give us warning, an encouragement, or a lesson of life. So ito yung salita ng Diyos. Minsan daw ito ay nagbibigay ng warning. Na? Paano natin malalaman na warning na pala yun? Magbasa tayo ng Bible. No? Meron naman kayong mga Bible sa inyong bahay, magbasa tayo. No? Kung natin hayaan na ang ipis, ang lamigam, ang lamok, na magbasa. No? Basahin natin dahil kung tayo ay, sino dito na nanonood ng Korean novela? Para ka rin nagbasa ng Korean novela kung nagbasa kayo ng Bible. Higit na maganda ang Bible, higit na maganda ang nilalaman nito. Ang sabi, his story, ang istorya sa Bible ay simulat ng puspos ng pag-ibig ng Diyos. Ito'y pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanglibutan. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Ang sino man daw na mananampalataya sa Diyos, yung pagkakaloob sa Kanya ang eternal life. No? Kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, see to it na meron tayong malinis na puso, see to it na bukas ang ating puso upang tanggapin ang Kanyang mga salita. Okay. So number 1, through His words, mamagitan ng Biblia, tandaan natin na napakahalaga ng salita na mababasa natin sa Biblia sapagkat ito ay hiningahan ng banal na Espiritu. Kaya ito ay para sa ating kabutihan. Maaaring ito ay warning, maaaring ito ay compliment, maaaring ito ay instruction of principle. Number 2, through His Son, Jesus Christ. Okay. Ano ba ang plano ng Diyos nang siya ay ipanganak? Nang ipanganak si Kristo? To save us from all our sins. Yan ang plano ng Diyos. Wala nang iba. Na? Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos na gayon na lamang. Tandaan natin mga kapatid, kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Na? Hindi naman niya talaga tayo kailangan. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Na? Kaya lang, minsan tayo, hindi tayo nakikinig sa Diyos. Ano ang higit na matimbang sa atin ngayon? Yung pansamantalang kalagayan natin. Yung mga nangyayari sa ating palibot. O nga pala, sa Los Angeles, nabasa niyo na po o na kita niyo na sa Facebook, ang Los Angeles, California, ang Beverly Hills ay tupok na tupok. Ano ang sabi nila? Hindi namin kailangan ang Diyos. This is a godless community. See? Napaka-cruel ng mga tao doon. Hindi daw nila kailangan ang Diyos. Sino ba ang hindi nangangailangan sa Diyos? With God, nothing is impossible. Without God, everything is impossible. Kaya ano nangyari? Nasunog ang Los Angeles. Mostly. No? Mostly. Makita mo yung Palisade nilang tinatawag na nandun yung mga lugar ng mga mayayaman talaga. Makikita mo doon. Nung una, ang ganda-ganda talaga. Natapos ang sunog doon sa lugar na yan, at sa ngayon, patuloy pa rin ang sunog. Ngayon, abon na lang. Hindi mo na malaman kung saan doon ang bahay mo dahil puro abon na lang. Kaya, wag nating baliwalain ang Diyos. Dahil ang Diyos ay marunong magparusa. Do not mock God. Dahil wala tayong karapatan. Mga nilikha lang tayo. Dapat maging grateful tayo sa Diyos. Sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Kaya nga, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus Christ. At si Jesus Christ ang fulfillment ng God's special plan. So sino ba si Jesus?
Siya yung ating Lord and Savior. No? Pag Lord, ibig sabihin sinusunod natin siya. Pag Savior, wala nang ibang magsisave sa atin. No? Wala ding namamagitan sa ating mga kasalanan at sa Diyos Ama. Si Jesus lang. No? Siya ang namamagitan. Okay? Number 3, true nature and God's creation. Nangungusap ang Diyos sa panahon ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Katulad ng langgam. Nakita niyo ba ang langgam? Pag tag-araw, kumpul-kumpul yan sila. Nagchichismis din, o yung maraming pagkain. Doon kayo mamulot. Dahil sa tag-ulan, wala silang gutom. Pero ang mga tao, kung kailan nila kailangan, saka sila bibili. Hindi sila nag-i-stock. Iba naman yung hoarding, iba naman yung nag-i-stock ka lang para sa kinabukasan. No? So dito makikita natin how God reveals through His creation. Kaya nga sabi, so that men are without excuse. Wala daw masasabi na, ay, kasi nakalimutan ko. Ay, kasi hindi ko narinig. Katulad niyang salita ng Diyos, sasabihin nila, ay, hindi ko nabasa. Laganap na ngayon kahit sa channel kami, broadcast tungkol sa Diyos. No? Tayo lang ang hindi nakikinig. Sa Facebook, ang dami doong mga evangelist na nangungusap. Pero nilalaktawan lang natin. Okay? Ano pa? Through other believers, no? Merong nagpapahayag ng mga believers din. Ginagamit ng Diyos ang mga evangelista, mga pastor, mga kapwa natin mananampalataya na nagbibigay ng message ng Panginoon. No? Kaya ang pamagat natin ay listen. Number 5, through music. Ang mga kabataan ay hilig na hilig ito. No? Music. Ito nakaka-captivate ang interest ng tao sa pamamagitan ng musika. At ang Diyos ay nalulugod kapag tayo ay umaawit para sa Kanya, kapag tayo ay nakikinig ng musika na inaalay natin ang ating pagsamba sa Kanya. At tulad ni David, sa panahon ng si Saul, ang Haring Saul, kanyang pinaglilingkuran ay nag-aalboroto, siya ay nagpapatugtog si David ng harp o harp, hindi ko ano sa Tagalog, harp, no? At doon, lumalayas yung demonyo na lululo kay Saul, no? Na papanatag siya. So music, maraming nagagamot sa pamamagitan nito. Kaya masarap yung magaganda ang boses, no? Dahil masarap pakinggan pag maganda ang boses. Mga medyo hindi masyadong kagandahan, huwag na lang po gumamit ng microphone. Sabi dito, praise brings us instantly to attention like a soldier's command from his superior. Attention mga worship team. Kayo pala ang una-unang frontliner sa panahon ng giyera. Kayo pala ang nauna doon. Yan ang trabaho ninyo sa panahon ng giyera. Tutugtog kayo at aawit para ang lahat ng mga kalaban natin ay susuko. Kaya mura ang lemon ngayon, ibabad mo na yung mga labanan natin sa lemon para lagi tayo umaawit para sa Panginoon. At katulad ni Haring Jehoshaphat, totoo itong nangyari na sa kanyang takot dahil ang mga kalaban nila ay marami, dumating ang panahon na sila ay lulusubin. Kaya ano ang ginawa ng Haring Jehoshaphat? Nanalangin siya sa Panginoon at ang sabi ng Panginoon, umawit kayo, gamitin ang mga boses para umawit para sa Kanya. At tunay na ang mga mang-aawit ay nasa unahan, umawit para sa Panginoon. Ang sabi nila, this fight is God's. Hindi namin ito laban, ito ay laban ng Diyos. At ano ang nangyari? Nalupig ng mga tauhan ni Haring Jehoshaphat, bagamat sila ay kukunti, ang napakalaking
hukbo ng mga kalaban nila. Ano pa ang mensahe ng Diyos? Ano pa ang kanyang ginagamit? Ang banal na Espiritu ay ginagamit ng Diyos para mangusap sa atin. Pag may ginagawa tayo nakakaligtaan natin gawin para sa Panginoon, ito yung nagpapaalaala sa atin. Ito yung nagpapaunawa sa atin kapag hindi natin nauunawaan ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga ang role ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sa ating pagbabasa ng Bible, alalahanin natin na mayroong banal na Espiritu na siyang magpapaunawa sa atin sa lahat ng nais niyang ipaabot sa atin. At ano pa? Number 8, through prayer. Sino dito ang kasama ko sa panalangin pag Miyerkules? Meron bang nakakasama pag Miyerkules? Meron tayong prayer meeting every 7 o'clock ng gabi, na? Nakasulat doon sa day by day kawit, na? Yung mga dapat natin ipanalangin. Sama-sama tayo mga kapatid na ipanalangin natin ang ating bansa, ang mga pamilya, ang ating iglesia, ang mga namumuno, ang ano bang nangyayari sa ating bayan ngayon, no? Nakakahindi. Ano ba ang mga pagbabago na magaganap kapag pinapakinggan natin ang tinig ng Diyos? Merong pagbabago. Yung spiritual na mata natin ay nabubuksan. Kung ang tingin natin dyan sa ating natural na mata ay hanggang dyan sa pulang bubong, kapag nabuksan ang ating isipan, ang ating mga mata, spiritualized, lumalabas yung ating paningin, na nalalapasan na meron palang beyond. Hindi lang hanggang dyan. Meron pang beyond, lampas doon. Kapag kahit ang ating mga mata ay, spiritual na mga mata ay nabuksan. At nagpapasimulan tayong maunawaan ang mga bagay na noong panahon ay hindi natin maunawaan. Maraming ino-offer ang sanlibutan ngayon. Ha? Kaya the greatest na ino-offer ng sanlibutan ay God's Word. Bagamat ito ay negosyo ng ating kapatid na LLB. Pero kapag ginamit natin ng wasto, hindi masama. Pero pag na-over naman, wala na tayong magagawa, hindi na tayo makapagpanalangin, hindi na tayo makapagbasa ng Bible, ayun na ang masama. Na? At ito yung pumalit sa shabu. Sobrang addiction. Kahit nasa CR, dala-dala yung cellphone. Kapag makakain, hindi makakain pag hindi pinicturan yung mga pagkain. Dati-dati po tayo ay kakain, nagpipray tayo. Pero ngayon, selfie-selfie muna, no? Selfie-selfie. Nalimutan natin ang Panginoon. Okay? Meron pa ibang mga kaparaanan ngayon na tayo ay nililito ng sanlibutan. Tulad ng example ni Pastor na yung 12 prutas na kailangan daw ihanda natin sa bagong taon para daw tayo yumaman. Wala naman yumaman, ganoon pa rin. No? Pinaglulo-ulang tayo ng sanlibutan. No? Huwag kayo naniniwala doon. Ang Diyos ang magkakaloob sa atin ng prosperity. Okay. Kaya walang swerte. Sa ating mga mananampalataya, walang swerte. Ang ating dapat sabihin, pagpapala. No? Ang swerte, marahil sa mga Chinese yan. Dahil sila ang nagpauso ng swerte. Tayo, fix tayo sa pagpapala ng Panginoon. Doon nakabase yung ating pananampalataya. Na? So, di ba, sabi nila, huwag maligo, huwag may patay, huwag magwalis paggabi, ibalik ang swerte, kahit madumi, ibabalik yun. Pag nagwalis, mahalas daw. So, walang ganyan sa atin. Wala tayong panaligin na ganyan. Okay? Ang atin, meron tayong katiyakan dahil meron tayong Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kontrol ng Panginoon. Okay. Sabi dito sa John 10:27, my sheep listens to my voice. Ang kanyang mga, ang sheep sa Tagalog?
ang kanyang tupa. Tayo ay inihahalin tulad ng tupa ng Diyos. Ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig. Nakikinig ba tayo mga kapatid sa tinig ng Diyos? Nakikinig ba tayo? Nakikinig tayo sa boses ng Diyos, sa tinig ng Diyos? Amen. No? Pagpakinggan natin, wag yung sanlibutan dahil ipapahamak tayo na sanlibutan. Nawa ay patuloy natin pakinggan ang tinig ng Diyos sa buhay natin dahil hindi lamang tayo namubuhay sa panahon ngayon. Meron pang iyan. No? Kaya patuloy natin pakinggan upang hindi tayo mawala sa tamang daan. No? So, dapat ang ating buhay ay diretso lang. Walang kaliwa, walang kanan. Nakikita niyo ba yung kabayo? Di ba may nakikita dito? Para straight lang ang lakad, ang takbo. Ganon din dapat tayo. Dapat straight lang. Straight towards God. So, sa ating pagwawakas, ano ba ang mensahe ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin para sa taong 2025? God bless everyone and Happy New Year pa rin. Ngayon po ay gaganapin natin ang paghahandog. Bakit di pa tapos yung kanta? Excited. Okay, panalangin natin ang mga handog. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa gabing ito. Salamat sa iyong kapulihan, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, O Diyos, na sa taong 2025, alam namin na Ikaw ang maggagabay sa amin. Ikaw ang dadala sa amin, tungo sa aming at tagumpay. Thank you, Lord Jesus, at basbasan mo po ang mga handog na nasa aming harapan. Salamat po, Panginoon, sa mga kamay na naghandog. Palayan po ang bawat isa sa amin at kayo din, Panginoon, nawa ay magamit namin ito para sa pagpapalaganap ng iyong salita dito sa tabon 2, 3, and 1. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Para po sa ating pagbabalita, okay na po ba kayo para sa Martes? Meron tayo Bible study. Okay po tayo dito sa church. Meron kayo madadala. Yung si Mrs. Rosario, si Jennifer, pwede niyong dalhin yung... Anong oras po? At kayo, ano po ba ang gusto ninyo? Kasi may nagtrabaho po yun sa school. Alas 5 po din. Alas 5? O sige, hintayin ko kayo alas 5. Dahil malaga na meron kayong aral sa Biblia. No? Hindi, ang aking pananaman ay hindi ito sapat para sa ating spiritual life. Kailangan natin ang additional. At yun ay para sa ikabubuti ninyo. Kami naman ay share, willing naman kami mag-share. No? Para mas lumawak ang inyong pagkaunawa. Para sa ating pagbabalita, so tuloy na po tayo sa Martes. Kahit isa, dalawa, tatlo kayo, okay na. No? Basta meron tayo Bible study. Okay. Sa tuwing Friday, meron tayong Bible study doon sa tahanan ni Ate Lenny Calderon sa Tabon 3. Na? At patuloy na dumadami din ang mga kapatiran doon sa pamumuno ni Pastor. Last time, umabot kami ng siyam. Na? So marami din. At sila ay mga bago din. So magdala tayo ng mga bago para maaralan. No? Baka matulad tayo sa Los Angeles. Kung nawa, no? Na dadating ang Panginoon. Tapos ganyan ang sistema. Paano yung wala tayong pagkakilala sa Panginoon? Mapalad tayo na kayo. Eh, paano yung iba? Alam natin na ang tuko natin, langit at impyerno naman. Eh, paano pa kayo ay langit, yung iba impyerno, kaawa-awa naman. So, kailangan aralan natin. Na? Meron na palang sinabi ang kababaihan, meron na tayong kababaihan, women's group, no? Na meron daw tayong project at
meron tayong contribution kahit magkano ang contribution linggo-linggo. No? Yun ay ibibigay natin at iipunin para sa proyekto natin para dito sa church. At ang iba pang mga pagbabalita yan ng Holy Pastor. Sabay na. Magandang gabi po sa ating lahat. Karagdagan lamang po pagbabalita. Sa darating na linggo, kung maaari sana, sa Love Opera, aawit si Ate Alili. Sa paghahandog, no? Kasi Sunday, sa darating na Sunday. At hindi lamang po yan, sa huling linggo ng February ay worship through music. Worship through music. Nagaganapin po rito. Huling linggo ng February. Ang mensahe po dadaanin sa puro pag-aawitan. At in-invite ko na nga si Ate Alili kung kaya maganda siya ng 2 kanta ay aawit siya. Ngayon, kayo naman, kung gusto ninyo na dumalo sa umaga, pag dumalo kayo sa umaga, wala sa hapon. Pero kung si Ate Alili lang ang pupunta, mayroon pa rin tayo sa hapon. Kaya it's all your choice. Bahala kayo mamili. Matagal pa naman, huling linggo ng February. Okay, so tayo po ay tumayo. Tayo po ay humingi ng gabay sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na muli ay tinipon po kami upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Lord, dinadalangin ko rin po kung mayroon kami mga kapatiran na walang hanap buhay at naghahanap. Naniniwala kami, Lord, na kayo ang Jehovah Jireh, ang God Provider. Kaya kami po ay umaasa na inyo pong tutulungan ang bawat isa sa amin. At patuloy po akong lumalapit sa inyo kung mayroon po sa amin may mga karamdaman. Naninalig kami na kayo po ang dakilang manggagamot. Nawa po, hipuin po ninyo, gumawa po kayo ng himala. Hindi ka po namin inuutusan, subalit kami ay nagsusumamo na inyo po pagalingin dahil nananalig kami, naniniwala na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya pag sinabi mo, mangyayari. At ginagawad ko po ang ipasbas sa gabing ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diyos Banal ang sumaati nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday.